Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, kahit sa mang parte ng mundo kayo nandun, ano? Ngayon po ay araw ng Lunes, September 30, ano? At mukhang makulimlim pa rin kasi itong nakaraang araw, ano po, ay medyo maulan, ano? Talagang maulan. At halos hindi natin nakita ang haling araw, ano? At yun po ay dahilan dahil sa yun po ay dahilan ng pag-ulan dulot ng bagyo na si Helene, ano? Galing po sa Gulf course, ang Gulf area, Gulf of Mexico. Ano, nananalanta sa Florida, North Carolina, Georgia, pataas, ano. Okay, so yeah, hopefully tapos na. Medyo maulap pa rin at makulimlim, ano. Anyway, kamusta po kayo dyan sa Pilipinas? Ano? Balita ko ay naglabasa na mga kandidato kasi bukas po, ah, October 1, ay simula na po ng filing ng candidacy ng mga kakandidato sa local and national and local elections sa bansa natin para sa Mayo, no, 2025. At yeah, piyesta na naman, ano. Kanya-kanya na naman pakulo ang mga kandidato kung sakasakali. Pero hindi pa naman po sila po pwede mangampanya, ano. Meron pong certain na yun po ay filing lang ng candidacy, and then pagkatapos po noon ay magkakaroon ng a certain period of time na hindi ka pwede mangampanya, ano. At papasok na po yung campaign period depending kung ano ang iyong tatakbuhan, kung national, local, or local, ha? Yun pala. At any rate, so, naglabas, katulad na nasabi ko, naglabas na ng ang mga kanya-kanyang partido ng bawat ng mga kandidato, ano? Katulad po ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Yan po yung administration candidates, ano? Kaya naglagay po sila ng 12, ano, Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nagkaroon po din ang leftist group, progressive groups ng ano, Makabayan, Akbayan, at kung ano-ano pa. Nagkaroon din po ang Liberal Party na parang alyansa rin siguro, no, dahil magkakasama po yung mga yan. So sila Bam Aquino tsaka itong si Kiko Pangilinan, ano? Yan. Nag-file din ng candidacy itong magpa-file din ata ito, nag-declare din na yung mga different groups ng party list, ano? Balita natin ay uh, ang party list arm ng Liberal Party ng mamamayang liberal ay merong kandidato rin ng first nominee nila ay si Laila de Lima. So yun po yung mamayan liberal. Ito naman pong sa Akbayan Party, ang first nominee ata ay si Chel Jokno. So mukhang from intending to file what we call this senatorial, naglipat na lang po siya ng Akbayan party list, ano. Okay, baka si Chel Jokno ay mas makakalamang kung sa Akbayan nga naman siya pa kakandidato as party list, ano. So mukhang nagkalat ngayon ang mga opposition, the real opposition, ano, merong mga senador at merong mga party list. So at any rate, ano, ito pong sa pag-usapan natin itong Alyansa ng Bagong Pilipinas, ano, yan nung kay Bongbong Marcos na pinagsama-samang NPC, National People's Coalition, meron pong Lakas NUCD, ano, meron din po namang independent na katulad ni si
ano to, si Senator Ping Lacson, ano? Okay? So, Alyansa ng Bagong Pilipinas, yan po ay grupo ng mga kakandidatong senador under the Bongbong Marcos, ano? Pero Bagong Pilipinas ang sinasabi, pero mga mukhang lumang muka, ano? Mga lumang muka, in short, ano? So baka yan ang tawag yan ay alyansa ng mga lumang muka sa Bagong Pilipinas. Siguro, ano? Bakit ko sinabing lumang muka? Ay mga luma na po ang muka. Wala pong pinagbago. Ganun pa rin. Sila. Ano? At in short. Okay. Andiyan si Tito Soto, si Ping Lacson, si Tito Lapid, si Amy Marcos, si Pia Cayetano, Tulpo, may pag-uusapan tayo sa Tulpo, ano? Si Tolentino, Pacquiao, ano pa, yun, basta yan po mga yan, 12, may nakakalimutan siguro ko, pero 12 yan, ano. Itong si nasabi ko na rin, itong si Ping Lacson ay tatakbo. Although kasama ng alyansa, ay sinasabi niyang siya ay independent, siya ay independent at kinuha po ng alyansa na yan na kasama siya para makumpleto siguro, padalawa, sabi ko sa pag-usapan natin ng Tulpo, mukhang nandiyan po si Erwin Tulpo, pero by the way, kasama din pala sa 12 ay si Binay, si Binay. At si Villar, ayun, yan. Okay, so si Tulpo ay si Erwin Tulpo ay kasama, pero mukhang hindi po kasama si Ben Tulpo at si Ben Tulpo ay tatakbong independent. Ito namang si Erwin Tulpo na kasama ng alyansa ay siyempre yung pundalawang Tulpo ay nagna-number 1 and 2, imagine, mukhang yung pundalawang yan kahit pa tumakbong independent itong si Ben, baka mananalo pa rin dahil yan po ay number 1 and 2 sa survey. Imagine niyo for the next 3 years. Kasi kung sakalit mananalo yung dalawang Tulfo, for the next 3 years, kasi magkakatatlo ang Tulfo sa Senado. Bakit ko sinabi? Kasi nandun na po si Mon Tulfo at siya po ang kanyang termino bilang sa first term niya ay hanggang 2028. So from 2025 to 2028, kung mananalo ang dalawang Tulfo, 3 Tulfo po yan ang nasa Senado. Ay, nako, hari nawat matuto tayo mga Pilipino, Huwag na nating ibigay ang napakalaking power, sa isang pamilya. Mukhang yan ay talagang family affair, Padalawa, ito po, nasabi ko sa inyo ay Binay, Si Binay, may tatakbong Binay. Siyempre, lumang na po yan. Lumang mukha din yan, mga Binay na yan. Yung mayor ata ng Makati, tatakbong senador, Okay? Tapos, itong Villar. Villar. Since graduate na po yung ina sa 2025 at tatakbong mayor ata daw ng Las Piñas, yung anak na si Camille Villar ay tatakbo din, dahil para makasama niya yung kanyang kapatid na si Mark. So sa loob ng 3 taon din, from 2025 to 2028, dalawa ang Villar, pag nanalo si Camille. Okay? Pia Cayetano, alam naman natin na re-electionist po yan. So naandyan din po yan. Dalawa din ang Cayetano. Nandito. Ay. Talaga naman, So, pero ito po ang meaty portion of this, noong pong dineclare yung
mga kandidato ng alyansa ng bagong Pilipinas ay kapansin-pansin na wala si Amy Marcos. Ano? Pero siya po ay kasama doon. Ano? At ang sinasabi, tinanong noon, eh ba't wala si Amy Marcos? Eh sabi ni Bongbong, eh baka nagngangampanya na, nagjo-joke. Ano? Pero wala. Wala si Amy Marcos. Pero itong ano ha, itong weekend, ano? Naglabas po ng video itong si Amy. Si Amy Marcos naglabas ng video at sinasabing tatakbo siya hindi under ng alyansa ng bagong Pilipinas. Ibig sabihin po, kumakalas maging mapasama doon sa 12 yun. At sinasabi, para daw hindi, sabi niya ha, ito ang gist, ano, para daw hindi mapalagay sa alanganin ang kanyang kapatid na si Bongbong na presidente at para hindi magduda yung ibang mga kaibigan niya sa politika. Normally, obviously, ang sinasabi niya ay ang mga Duterte dahil alam naman natin po na yan si Amy Marcos ay matagal nang sumusuporta sa mga Duterte at yan din po ang dahilan kung bakit nakapagsama ang mga Duterte at saka Marcos. Ano? Mukhang magkaibigan talaga sila ni ni ang tawag dito ni Sara, no? Si Sara. Pero wag po natin kalimutan na itong si Amy ay tinira na rin ni Baste. Ano? Tinira na rin niya ni Baste minsan. Ano? Tapos alam naman natin na yan si Amy ay sumusuporta sa mga kibuloy na sinusuportahan din ng mga Duterte. Okay? So, obviously, ang ayaw niyang magduda sa kanya ay ang mga Duterte. At sinabi naman niya na talaga namang hindi niya bibitawan ng mga Duterte. Okay? So, yun po ang talagang nangyari nitong weekend. Now, ngayon ba yung ba ay ano, yung ba ay ating why am I not surprised? Pero talaga pong hindi naman kabigla-biglayan ano, hindi naman kabigla-biglaya ang desisyon na yan ni Jaime. Parang alanganin kasi siya eh. Talaga namang kahit naman siya sumama sa administrasyon ay baka ilaglag din siya eh. Kasi namamangka siya sa dalawang ilog ano. Ilog ng mga Marcos at ilog ng mga Duterte. Pag nagsalpukan po yung dalawang yan, yung bangka na yan niya, ay yan ang unang tataob. So, maaaring siya po ay hindi maisama all the way ng kahit na sino. So, siguro nga, may logic doon sa kanyang pagsasabi na yan, pero ganun pa rin eh. Hindi pa rin siya bibitawan ng Nationalista Party. Nakakapagtaka nga itong Nationalista Party, ano, itong nationalist party ay ilang miyembro diyan ay sumusuporta sa mga Duterte, sa mga sila sa mga kibuloy, ano. Huwag po natin kalimutan na yung ilang ilang senador ay hindi sang-ayon sa investigasyon ano, na ginagawa ng Senado laban kay Kibuloy at karamihan po diyan ay Nationalista Party. Ano? So, yeah, awan ko, ito yung Nationalista Party, duda ako dito eh. Kasi suporta kay Kibuloy o sa mga ng mga Duterte, then dito rin naman sumusuporta sa kay Marcos, ano? Kaya yan po yung mga andyan talaga sa politika eh huwag niyong pagpapaniwalaan eh. Ano? Okay. So, ano ba, no? Itong si Pacquiao naman ay lumipat na talaga sa Partido Federal, ano? Binitawan na yung kanyang PDP, ano? Wala na po siya doon. Gumawa na siya sumama na siya sa Partido Federal ni Bongbong Marcos, ano?
Sino pa? Ayun, ito nga palang si Calyode at saka si Luke Espiritu ay nag ano din deklara na rin na maging tatakbo senador. Yung dalawang yun. Okay? Partido ng Lakas ng Mamamayan ba? Parang ganun. Ang dami na hong partido, hindi ko na matandaan, ano? So, bakit natin sinasabi to? Hari nawa po, alam niyo po, ang ikagaganda ng ating bansa ay hindi dahil sa mga politiko. Yan po ay, ang ikagaganda po ng ating bansa ay nagsisimula po sa atin. Ano? Tayo po bilang bumoboto at naghahalal sa mga taong nasa ating gobyerno, ay dapat po naman na ating piliin ng mabuti, ano? Ating siyasatin, ating burit-ritin ang mga characteristics, ugali at saka plataforma ng mga kandidato na yan, ano? Hindi porke po nagsayaw ng budot, na katulad ni Bong Revilla na by the way kandidato uli, yan ay nagsayaw ng budot, ay iboboto nyo na. Ano? Wag naman po. Ano? Yan pong mga sikat na katulad ni Lito Lapid at nitong katulad ng ginawa ninyo panahon ni Robin Padilla. Aba, porke sikat at artista, gwapo, ay ayan at na binoto nyo. Ano, nagkakalat ngayon sa Senado. Tama na po yun, please. Mamili tayo ng tamang tao. Ano, kahit yan ay nasa partido ng namumuno o mga nasa kaliwa, piliin po natin ng mabuti kung sino ang magbibigay sa atin ng tamang paggabay sa pagtaas ng ating mga antas sa lipunan, ano, at ang ating bansa. Sana po ang piliin natin ay yung hindi basta-basta lang pansariling kapakanan ang tinitingnan, kung hindi yung pong kapakanan ng buong bansa. Tingnan natin ang kanilang plataforma. Tingnan natin kung ano yung ginawa nila nung unang panahon. Ano, nung mga nakaraang nung sila'y nasa termino. May nagawa ba? Kung wala po, o kahit pa meron, baka naman po kailangan palitan na sila. Dahil matagal na sila sa posisyon. Wala na po silang idea na ubos na. Kailangan natin ng mga bagong isip, bagong dugo sa Senado at sa Kongreso at saan man kahit local election. Yan po ang mga kailangan natin. Dapat yung mga may fresh minds, fresh ideas, hindi yung mga dati nang naandyan at nakaupo, matagal na, wala na po silang maiisip. Ang kundi humingi na lang ng pera sa gobyerno at magpayaman. Yan lang po, at protektahan yung kanilang sariling kapakanan. Yan na lang po ang mga nasa isip nila. Hindi po sila nag-iisip ng para sa kapakanan ng bayan. Bagong bansa, kung gusto nyo talaga ng bagong bansa, ay dapat yung tingnan ang mga bagong muka para iboto at ilagay sa pwesto ng ating bansa. So, hanggang dyan na lang po muna uli. Magandang araw po mga Kapinoy. Bye-bye!